but what is your experience as a son? I know that you're Oh close my to your God. father, but can you just So, a son to my father or a son to my mother? your father? Father. Okay, I'll try not to be emotional. You know, I lost my dad on COVID. And ang mahirap doon, when we lost him, hindi ko alam kung meron kayong relative na nawala ng COVID. Hindi mo siya makikita eh. Diba? They're just in the hospital. You're not allowed. Yeah. So that was so hard for all of us, kami magkakapatid, including my mom. And to this day, I think there's this part na hindi mo lang natin siya nakasama yung last moments of his life. However, when I look back at all the things that my father has done for me, alam mo, I remember nung nagsistart ako as a singer, parang siya lang yun. Kasi gusto nila maging lawyer ako, gusto nila maging businessman. Eh, hindi ko kumanta. It was my dad who said, sige, you go. You go. And I remember nag-sale noon sa Yamaha. Alam mo yung handbook sale? Ginising na ako. Halika, pinatay na ako. Hindi ko nga alam kung ano yung handbook sale. So, nagpunta ko na. Binili niya ako ng piano, binili niya ako ng mikropono, binili niya. Sabi ko, balik kong tatay ko eh. Very quietly, kapakita niya yung support niya kung ano yun. Siguro may nakita siya. Ito alam ko meron ko eh. I remember when I was in grade 4, ako yung Oliver sa Oliver Twist. Eh yung tatay ko, siya lang yung may, alam mo yung Betamax na camcorder nung araw. Eh, ang hirap doon, wala siyang monitor. So hindi mo alam kung bukado ba yung pag kumakanta. Eh yung kinakanta ko naman, where is love? Yung kanta ni Oliver. So nung pagdating ng part na yun, di focus. So ang pangit. So ang ginawa niya, pinaulit niya sa akin, sinut niya sa bahay. Tapos in-edit niya. Nakakatuwa, I mean, ang genius kong tatay ko, di ba? Na naisipan niya. Yung devotion niya as a father. And my father was a very successful businessman, very successful, well, he was also a lawyer. But he never, he was a great dad. Siya yung naging idol ko. So, let's do such a stuff. Madami pa. Thank you. That's why in the concert, I actually have a tribute to him. Thank you, Miss Gigi. Yeah, may nag-ano dito, nag-phone info, may pinapatanong, saan po ba talaga ang press con dyan sa gitna kay Olgie o dito sa may dalawang gilid? Yeah. Mas malakas po yung sa kanan, sabi. Nakikita po yan yung sa kaliwa. Pero eto, syempre, hindi dadagdag ko lang, meron hindi nabanggit si Ogie about the dad. Yeah. Alam nyo, si Ogie nga medyo emotional when it comes to his dad kasi na-isolate. Syempre, alam naman natin na hindi pwede lapitan, hindi pwede makinig kasi nakakahawa. Pero si Ogie, alam nyo, very, very na-appreciate niya yung caregiver na nakuha niya for his dad. Alam nyo, kahit na wala po na ang dad niya, may communication ka sa caregiver. Yeah, He's very, very grateful. Can you tell us about that story? Yeah, kasi nung time na yun, nasagsagan talaga ng COVID. So, ang inisip ko, nasa ospital, so kailangan may contact kami sa loob ng ospital. Naghanap ako online, sabi ko, sino kaya ang pwedeng maging midwife nurse, you know? Alam mo, I contacted siguro 30. Lahat nag-no. Tapos may isa. Hindi ko na sasabihin yung pangalan kasi. But he, sabi niya, sige po, tatapusin ko lang po itong last patient ko na namatay. And ako po pupasok ko. Eh, yung time na yun, di ba
natatakot tayo pumasok. Pero hanggang sa nilibig na yung tatay ko, ano naman siya? So, sobrang angel yung tao. It was hard. It was my only communication with him when he was getting sick, and of course when he was about to die. Natutulog na yung tatay ko nun. Tapos, naka-video call ako dun sa nurse na. Kaya maraming salamat. Sorry to dampen the spirits, but that's true. During ang tapang niya eh, di ba? Narap na yung... Kaya lagi ako pag mga nurse, bilib na bilib ako. Yes? Sige, hahanapin ko ang buong pangalan niya. Bibigyan ko rin. Okay, eto, magtatanong si... Ano, wala? Hello, yan. Si Jojo Gabinete. Lalakasan na lang daw na. This is a Father's Day concert. May segment mo, tribute ka para sa tatay mo. Yes. Well, I might as well say it's my way. Si Daddy, meron pa nga kaming video nun eh, na kumakanta kami together ng My Way. Mahilig kasi mag-video ngayon eh. So, favorite song na yun. And lagi kong kinakanta yun to dedicate to him. Alam mo, yung nanay at tatay ko, isang Pasko, this was the year before my daddy passed away. Pasko nun, sabi ko, mag-recording naman kayong dalawa. Pupunan kayo ng video, tapos kami sa studio, tapos na-record ko kayo. Marahil naman sila. So na-record ko yun, tapos may audio, may video. But it was only maybe 2 months ago na nakayanan ng nanay ko. Sige, nagpakita pa na sa akin yung video. Kasi yung mami ko talagang hanggang ngayon. Ang hirap, diba? Yung hindi na asawa ko. And she had to make courageous and painful decisions. Okay, sige. Just make him comfortable. Ano the love of your life? Hindi nyo na siya nakita, earn na lang, na pinala sa bahay. Yeah. Hindi na. Kasi, Anong date? 2021 yun eh. Sorry, 2020 pala yun. That was September. Oo. Yung talagang tuloy-tuloy na. Nagka-COVID na siya. Sabi niya pa sa akin, anak, mild lang daw to. Tapos wala, nag-deteriorate mo siya. Mabilis. I think what got him was my dad had, may asthma kasi yun eh. So dun talaga siya may comorbidity ka. Comorbidity. So, walang araw na yun siya nalipas. Oo. My dad died, he was 84. So, ano ba yun, like 2020, so 6. Years upon September. Yeah, so, 90 na sana siya. Mas bata siya sa nanay ko. Hindi, 91 pala siya dati. My mom will be 94 this November. And she's still okay. Although hindi niya na kaya manood ng concerts. Hindi na rin niya kaya sumakay ng aeroplano. Sabi ko nga, sabi namin kung ganyan ako katanda, gawin ko na lahat, di ba? Pero ayaw niya. She'd rather stay. Yes. Nahanap ko yung pangalan ng girls. Siyempre, si Ogie Lisa Jr. Yes. Siyempre, siyempre naalala mo lagi naman, di ba? Ang mama niya, Herminia. Walang joke ha. Herminia. Yes. Herminia yung tatay. Diba? Okay, ito next magtatanong siyempre nagkaroon ng choir .net. Hindi siya magpapatalbog. From Bandera.inquirer.net.
Okay, Irving Santiago. Halika, Irving, tayo ka para maabot yung mga ano. Oo. Yeah, para ebot mo na rin kay Gigi yung sa kanila. Yan po si Irving. Yes. Kamusta yung nangangis mo sa pagkabalik ng Ewan ko kung kumento na sa inyo, Regina, but sobra siyang emotional kay Nate kasi ang tingin niya kay Nate, baby pa talaga. Which he is naman pa. Medyo baby pa rin naman siya kumilos. Pero, totoo lang, pinata na. So, alam naman yung pinata, di ba? Yung hindi na papakis. Yung papakis sa anit, di ba? Ano nangyari sa bata nito? So, pinausap niya si Nate. Alam mo, sana huwag mong kalimutan na, di ba? We're still your parents and we still miss you. Bago naman yung anak ko, napakapagod kasi naman. So kami, syempre good cup, bad cup kami naman. Pero I think forever na si Regina ang bad cup. Kasi siya talaga yung madisiplina. I think natatakot sila sa akin kasi medyo masama akong galit eh. But hindi na ako nagagalit ever. But I think si Nate, pag nagsalita na ako, so, mas gusto nila na si Regina disiplina. But you know, so ang sabi kasi ng mga research, kapag ang anak mo, okay, sa edad na yung mga 5 to around 11, ganyan, hindi mo na-disiplina, medyo mahirap ng balikan, di ba? So really those years, kailangan intact na yung discipline mo sa kanila. Kasi pag dating na naman 18, 19, at hindi mo disiplina, doon nagkakaproblema. So that's my tip para sa dad. You really have to discipline them early enough and know what is good and bad, but at the same time, that there are consequences to things that you do that are not right. So disciplining. No. My son is, well, just recently, sorry anak ako, kwento ko ba? Sabi niya sa akin, Dad, Mom, I'm in a play. Sabi ko, ha? Maarte ka, anak? Yeah, I'm in a play. So, kakanta ka ba? No, actor ako dito. So, nanood kami. Oh, brilliant. Then next season, nag-audition ako. I have a part in a musical. Kumakanta ka na ba, ha? Oo. So, nanood kami. And it was, siyempre lahat naman ng mga tatay sasabihin pinakamagaling ng anak nila. Pero siya talaga pinakamagaling mo. So, sobrang kaming, wow, natuwa. But at the same time, nakikita namin na gusto niya yung ginagawa. So, yun. Ano ko kung sinagot ko yung tanong mo, ano? Thank you, Irving. Yan. O meron kang green food. Yan, kay ni Gigi Valderrama. Yan, alam nyo, pupunta ako sa may likod na area kasi nag-request sila na punta daw ako sa likod, may tawaran po. May ganyan. Medyo maingay. So, makikita natin ngayon, sino nga ba ang mga maingay dito? Bakit ang mga ingay-ingay, di ba? Eto na si Junardo. Ayaw ni Junardo na maingay. Okay? Ay, Gorgie, tanong ko na lang si Ogie. So, Ogie, paano nagsimula itong, bakit ito yung konsepto ng concept yun? Well, Background. ayan, nandiyan si Tracy. Na procedure. So, nung nagpapala kami ng concert, yan yung dates na nabigay sa amin. Eh, tamang-tama, Father's Day weekend pa na to.
So naisip ko, hindi ko rin natin Father's Day Ah, weekend concert. That's why it's called Daddy Oki. Doon lang na, it's because of the dates. Okay. And ano ang anong bago mong may papakita rito? Both siyempre sa mga hit songs mo, may bago ba? Actually, yung wala. Ikaw talaga. And then, yung mga songs ko, very small part lang siya. So it's a rep na yung mga kinakanta namin mga daddies ng 80s and 90s. Puro mga ganyan. Daddy. Oo. So, daddy songs tayo. Yung mga kinakaraoke ng mga daddies. Tapos yung nagpa-party kami ng bata, ito yung mga kanta namin. Okay. So, ang concept ko dito is, it's a day for all the daddies to be celebrated, of course. At the same time, to relax. Muna tayo, di ba? We deserve this day. So, yes. Sa showtime ba, nagiging daddy ka rin? Oo, actually yun ang role ko doon. So every so often, natanungin ako ni Vice, ikaw Ogie, as a dad, ano ang masasabi mo? So, kami ni Chang Ami kasi ang senior doon, no? So siya yung point of view ng nanay, and then ako naman yung point of view ng nanay. Yun, kasi may mga roles kami sa showtime. So, Yun. Hindi mo babawasin yan. Hindi mo magbabawas ng host. May issue I lang. don't think ko, wala naman ako sila naririnig na gano'n. Saan mo narinig? Narinig ko kay Jen. Hindi, may mga intriga lang gano'n, di ba? Hindi ko narinig. Gano'n. Ito ba nga isang bagong intriga? Sige, sige. Si Vice daw nagpunta sa GMA. Okay. Vice came for a show. Ano reaction niya? Yung show. Yung meron siya yung everybody sing. GMA ba yun? Oh, Doon pinakalabas. di ba? Sa akin eh. Sa Q. LTV. Mali pala. Ah, Hindi ko alam, friend, kasi wala akong balita. okay. Good for you. Ha? Good for her. She deserves all the, di ba? Vice Ganda. Okay. She deserves. Oh, sige, thank you. Merong hawak na kamay dito. Thank you po. Good night. Bakit may Thank you, hawak? JM, Junardo. Eto, alam nyo kaya pala sila medyo maingay itong grupong to. Eh, dahil gusto na raw magtanong ni Saldo at saka ni MJ Maltori. Oo. Eto po, certified po na sila yung nag-iingay dito sa kanan. So, kasi nag-iingay dito. Thank you naman nag-stay kayo Hindi ba kayo aalis for the other press? Hindi, Aalis kayo. mamaya pa, pangatlong press ko na ng Star Magic. Saka meron kasi small press ko, hindi mo sila invited. Hindi nila. Ay, may ganun. Pero eto, i-welcome muna natin si Jake Villamor, ang alaga ni Ogie. Hi Jake, mag-guest ka ba sa Daddy Ogie? Are you guesting in Daddy Ogie? Okay. Walang budget ang 18. Eto, magtatanong na syempre, unahin natin si MJ, Malcori, then si Salve Asi. Pero hindi ko na alam kung magtatanong din si Ray Lanyada kasi isa siya sa maingay, ha? Okay, eto na si MJ. Happy birthday to June. Hi, Congratulations po again, Sir Ogie. Gusto ko lang sana tanungin, of course, we're talking about Daddy Ogie. Pero kanina pag-uusapan din namin kasi nakita namin yung post recently, Miss Reg. Fit and fab, looking fabulous, para preparing for her grand finale. Ano yung, as icons and as partners, mag-asawa, ano yung mga, how are your conversations like leading up to that? Lalo na syempre, di ba, it's gonna be, one of her pinaka-finale on a big stage. Ano yung conversations namin? Yeah, parang leading up to that, tapos doon, ano yung mga reflections niyo? Ako kasi bilang trainer niya, sabi ko, pag-ano tayo lalakad na tayo, mag-gym na tayo, ganyan. Yun ang role ko, di ba? But at the same time, I'm so happy kasi her voice is now really good now. Okay na okay voice na.
we sought some treatment and it worked for her. It was good. Leading to the concert, she's super excited. Ganda ng mga plano nila ni Kakay. And at the same time, meron siyang ginagawang album. Sorry, honey, nandiyan na sabi ko na. At pinapakinggan namin araw-araw. Grabe ang gaganda ng mga kanta. Yung little bakla inside me, yung parang, ang ganda. Ang galing. Ang ganda nung timing ng mga gagawin niya. And I'm glad that she is taking the time to really focus on it. That's nice. A little bit of backtrack lang po, hindi kami na-update yung sa treatment sa kanyang voice. Ano treatments po yun and how crucial is it para ma-maintain? Because we know, of course, nag-iiba yung boses as we Yeah. age. Baka pagalitan niya ako. I think she should talk about it herself. But we did. We went somewhere. And ang galing ng doctor and she was fixed. So it just comes with age. You know, when we get older, our voices change. Like ako, hindi ko na naaabot yung mga naabot ko nung bata ako. But we sing differently now. Yung dahil may pukot na, may lalim, may something, And I keep telling her that, you know, obviously when you were younger, you were able to sing as high as you could. But now, you have a voice that has so much emotion. You could already tell, ang daming experience itong tao. Right? The way she, you know, ang kanyang ace is that she's a fantastic storyteller. So when she sings, nararamdaman mo yung sinasabi niya. When she's whispering, when she's singing loud, and she's singing high. But now, it's still there, but it has more purpose. So, ako abangan niyo yung concert niya. It's gonna be madaming finale. For sure, for sure. We're so excited for that. Ang cute na ng mga photo ninyo pag parang nai-inis siya nag-training kayo sa, nag-exercise kayo sa village nyo. Kasi ayaw na talaga yun. Naalala ko kasi yung first rock concert niya. Kasi may repeat yun. Yung una niya, pinapanood ko siya, sabi niya ako, parang nabigla yata yung asawa ko. Kasi may hingal, may ganun. So, I made sure, kulay yung, sabi ko, kulay yung training natin. So, nung second pinaghandaan niya talaga, she was killing it. So now, I'm sure she's going to be really, really good. So, finale. Excited for that and excited for Daddy Yogi. Thank you. Yes. First of many Daddy Yogis. No, this will be the only one. Kasi Father's Day, who knows, maybe next year, I don't know. Because audiences seem to like that, right? Yung may Yeah. Well, kasi I'm already going to start the Nandito Ako series. So I'm going to Australia, then I'm going to Canada, and I'm leading to maybe a big project. But next year, I'm doing the musical, which will be entitled also Nandito Ako. So we will start auditioning maybe August or October, and then maybe start rehearsing next year. Thank you so Thank much. you. Thank you, Miss MJ. Alam mo, Augie, dito ako may mga nagpapatanong, no? Oo.